Trillanes at maging ng Quadcom kasi nga huling-huli ito sa CCTV ng kamera na nasa loob ng isang kwarto habang nasa kasagsagan ng Quadcom hearing. Ano kaya ang pakay na nasabing dating senador at bakit ito umaaligid-aligid sa Quadcom? Ating alamin. Pero bago ang natin kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Totoo ba? Ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes. Hindi lang nasa paligid yan. Oh. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. Andun mismo. Si Senador. Oo. Ganun ba? At Akala ko pa naman nasa pali-paligid lang. Parang andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi man may kakahila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamera eh. Oh. Pangalawa, Ako naman ako, nagtatanong lang ako. Ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. Oo. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ang alam ko, nag-file ito na Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So, hindi siya seryoso talaga? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Ito ang tanong na lang nila Oo, siguro. oo. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako. Kung Meron? Wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Meron kang... Meron. Yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, ha? Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Nito, Jen. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni Sani Trillanes. Sinong may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Kasi pinag-kumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun! Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayo, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo. Bakit naman hindi, di ba? Sapagkat public documents yan, na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Okay. Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport, on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon ay has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag, ha? That pertinent Quadcom transcripts. Paano tatagalugin yung pertinent? Pertinent. Yung permanente. Mga importante. Yung the pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. Early on. So? Noon pa, maaga pa, and all were duly received. Nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yan sila sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, si Karma, ilagay mo dito. Sino pa? O ikaw, dito ka.
lahat nilagyan nila ng tao. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. O, igaganon-ganon nila. So pagtatagni-tagniin, buo ang kumpleto na, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan, Kay bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, araw-araw na ito? Araw-araw, isa-isa. Isa-isa nating babalatan, tatalupan ang mga nasa likod ng Quadcom dyan. Eto, hindi mo maintindihan ang tambo ng mga pag-iisip. Katulad na sila kinumentuhan ni partner J, no, na wala na daw kinang si PRRD. Eh kung walang kinang si PRRD, ba't yung ginagamit ng kanilang pangalan? At kung walang kinang si PRRD, at kung walang, kung mababa na popularity ni PRRD, babastos-bastusin yan dyan sa Senado sa hearing. Eh bakit siya yung nag-lead? At yung, hindi naman sa, si Coco Pimentel, di ba, nando, si Jingo Estrada, ganun na lang ang pagalang na binibigay nila kay PRRD. Si Senator Jinggoy, ano yan? Kilalang-kilala na Brusco yan. Brusco. Si CJ Corona, ginulpi niyan. Oo. Ang dami ng niyan, ang dami ng talagang, kumbaga, binadibag niyan. Diyan sa Senado. Pero pagdating kay kita mo yung PRRD, respeto kay PRD. nandun yung respeto. Tsaka yung walang kinang na sinasabi nyo, ginagamit nyo lang si PRRD para mapag-usapan kayo. Ang problema kasi dito, nakita nyo naman yung reaksyon ng mga tao. Mahirap banggain ang katotohanan. Mahirap banggain ang taong nagsakripisyo sa bansang Pilipinas, marami nagawa sa Pilipinas, kung ikukumpara sa inyo na bumabatikos, mga kritiko, wala naman nagawa. Tsaka puro yak-yak lang. Yeah, diba? Pero bago yung yak-yak, ito, katulad yan, si Coco Pimentel. Alam natin na may conflict yan with the Dutertes dahil dun sa paksyon ng PDP. Diba? Dahil meron siyang paksyon, kasama niya si Manny Pacquiao noon, at saka yung paksyon ni Cusi. Tapos, turn na kaduluduluan, sila pa yung natanggal. So talagang meron tong personal na galit kay Duterte dahil nga doon sa pangyayari na yun. Malaking issue yun. Pero nakita mo kung paano niya inirespeto si PRD kasi presidente ng Pilipinas eh. Hindi lang presidente. Yung presidente may maraming makabuluhang nagawa, proyekto, mga nakatulong sa Pilipino. Ito mga katanda-tanda na pumunta pa dyan para lang malinawan ang lahat ng mga tanong ninyo, masagot niya. Nagpunta siya dyan kahit na may sakit siya, matanda na siya. Kitang-kita naman natin na talagang si PRD, hindi na siya katulad noong dati na... Pero kung mas bata ito, ginanon-ganon to ni Rizzo, mapapahiya siya. Tsaka ito, may mga bali-balita na hindi na daw nila yan uulitin. Kasi, alam niyo kung bakit? Sabi niya, parang ang aga naman natin pinanalo si BP Sara. Parang ang aga nating pinanalo ang mga Duterte. Kaya nga sabi Partida, hindi pa yan tatakbo ng senator. Kaya nga sabi nung boss ko sa Davao Sabi ng boss ko sa Davao. Sabi ni boss. Yan ang malaking pagkakamali nila. Yan ang malaking pagkakamali nila. Binigyan nila yan ng platform para magsalita. Kaya nga natanggal kaya nga yung kanyang gikan sa masa para sa masa, sinuspindi dahil sa kanya dahil ayaw nilang bigyan ng platform Ito pa yung si hearing Boss D sa Senate, isuspindi din. Kasi nasunog sila Hindi, itutuloy yan. Pero hindi na siya iimbitahin. Kasi sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, hindi yan naalis hanggat nandito yung mga general niya. Kasi mahal niya mga yan Mahal niya yung polis And speaking of general, isa rin napakalaking parte nung mga binunyag ng isa sa mga general doon. Coronel. Si Caraldo ba yan? Grijaldo yata, si Kernel. Pero yun pa yung isa, before yan, kayong mga anti-Duterte talaga kayo, mantakin mo. Mahiya kayo sa sarili ninyo. Ang dami-dami ninyo mga press conference, napakarami ninyo mga press statements. CHR up to DOJ. Wala naman nagawa yung si Leila de Lima ninyo. Mas marami pa yatang concert sa sa Bilibid. Sa mga nahanap na ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Kaya talagang dito na-expose lahat ng weaknesses ng mga galit na galit kay PRD Mantakin mo si Leila de Lima. Dinivote niya na yung kanyang karir sa pangbubuska niya kay PRD. Only to find out kahit isa wala pa pala siyang ebidensya. Kahit isa, wala siyang kasong naisampa. Nagpalabas pa sila ng nagpalabas pa sila ng isang kriminal para lang gamitin. Eksakto. Alam mo ba, yung katulad na sinasabi mo ngayon, yung statement nung koronel, na nag-implicate dito sa dalawang congressman na nag-deny. Naku po, matindi yung kanilang mga mga denials kasi yung yung kanilang denial bukod sa hindi nagtutugma yung kanilang dahilan, kinonfirm nila
yung statement ni Coronel. Ni Colonel. Ang unang kumpirmasyon, nag-usap talaga sila in private. Pangalawang kumpirmasyon, may dalawang abogado talaga doon. Nako. So, ibig sabihin, totoo talaga yung sinasabi ni Coronel. Kasi yun ang nandoon umikot yung ni statement ni Coronel na tindira siya sa isang kwarto, may kasamang dalawang abogado ni Garma. Tinatanong niya kung ano ba to, para saan ba to. Hindi alam. Pumasok yung dalawa. Muli, ito po si Tanyo PH Update. Nagbibigay sa inyo ng news mula sa saganang mamamayan at banateros, ang aking mga idol. Hanggang sa muli.